So ayan po guys, ayan, kumusta po ang lahat? So magandang araw po at another topic po yung pag-uusapan po natin sa video po na ito. Mula po rin po ito sa naging upload po ni Krishna, doon po sa pagsisimula ng kanyang ipinapatay yung farmhouse. Meron po siyang part doon na nagkwento po siya na sobrang parang mapabasag na daw po ang kanyang utak dahil nga po sa dami ng kanyang iniisip. Pero kahit ganoon pa man po is talagang kakayanin daw po niya ito, talagang hindi daw po siya pwedeng sumuko. So parang nagkasunod-sunod kasi ang problema ni Krishna. Unang-una po is yung kanyang kapatid daw po na bunso, si Dodong or si Robert. Parang na-disgrasya po yata sa motor at kasalukuyan po yata nagpapagamot. So yun po yung nakakatakot kasi kapag medyo maulan, madulas ang daan, tapos nagmomotor, tapos ang kinakabahala ko rin dati pa lang is yung wala palaging helmet silang sinusuot, especially yung kanyang kabatang kapatid. So hoping na maayos lamang po ang lagay ng kanyang kapatid. Sabi niya marami daw pong mga sugat, pero alam ko naman na hindi pabayaan ng Panginoon po itong kanyang kapatid, maging si Krishna. Alam kong talagang aalagaan po niya ang mga ito. At siguro isa itong aral na din po para sa kanila, especially sa kanyang kapatid, na kapag magmumotor, even though magaling na magmotor, hustler na sa pagmumotor, so talagang yung aksidente kasi hindi nagsasabi, para yung magnanakaw na talagang bigla-bigla na lamang pong dumarating nang hindi po natin nalalaman. So sa pagmumotor naman ganoon din po yun, yung aksidente hindi natin alam na ma-aksidente ka pala, kaya dapat is mag-ingat palagi. Then kung possible is magsuot ng helmet, yung mga pang-protection sa katawan ba, para maging safety po talaga. Maging si Chris na sana is maisipin po niya yun na mag-helmet palagi, magdahan-dahan sa pagpapatakbo sa motor, ganito ganyan, di ba? Then maliban nga po sa kanyang kapatid na na-disgrasya, yung kanyang pamangkin naman po, yung kasama po nila, or yung anak ng kanyang panganay na kapatid po yata yun, yung nilagay sa duyan last time na naglilinis sila sa farm, ay yun, may sakit din daw po. So kailangan pang dalhin nila ulit sa hospital para ipa-check up ulit. At yun, isa rin po sa iniisip ni Chris na yun, kaya medyo sumasakit nga po ang kanyang ulo. Then maliban po doon is yung farmhouse nga po niya, so kailangan din pong i-manage ang kanyang ang pagpapagawa ng kanyang farmhouse, especially sa mga gastusin. So kailangan ng karagdagan talaga na kita para sa mga gastusin nga po sa kanyang farmhouse, especially sa pagkain pa lang, di ba? Sa pagkain ng mga ano po yan, syempre, even though pakyawan po yun, so may mga pagkakataon naman din po siguro na kailangan din pong pakainin ni Chris na yung mga panday po niya. O di ko alam kung baka yung mga panday na mismo yung nagluluto ng pagkain po nila. Pero since siya po yung nagpapagawa, para sa akin kung ako magpapagawa, syempre, papakainin ko rin po yung mga gumagawa din po, syempre. At siguro isa rin po sa iniisip yun ni Chris na yung mga ganong mga gastusin. Then, yung ano pa, pasahod pa daw po niya sa mga jornalista po niya, yung mga kumbaga gumagawa, yung mga tito po yata niya, yung jornalista na sinasabi po niya, di ba? May mga ano kasi doon, mga gumagawa ng kulungan, ganito ganyan, naglilinis, ganito ganyan. So medyo dagdag rin po yun sa isipin ni Chris na. So yun, medyo kumbaga nagsabay-sabay po yung mga iniisip ni Chris na, kaya sabi po niya na parang mababasag na daw po ang kanyang utak. Pero yun nga, sabi naman po niya na kakayanin daw po niya ito, especially yung kanyang farmhouse, since pangarap naman po niya ito, so talagang kakayanin po niya ito. Yung mga problema po niya sa kanyang kapatid, pamangkin, sa pamilya, is kakayanin niya yan, syempre, kasi nga po mahal na mahal po niya ang kanyang pamilya. Talagang si Chris na kasi is napaka-family oriented po niya, talagang family first po siya. So kumbaga na meron siyang initiative na, since siya yung may kakayanan sa ngayon na makatulong sa pamilya po niya, so siya na po yung nag-i-initiate na tumulong. Alam ko naman siguro na hindi naman nangihingi ng tulong po ang kanyang pamilya sa kanya, kanyang kapatid, ganito ganyan. Pero yun nga, since may initiative si Chris na at mapagmahal siya sa kanyang pamilya, ay yun nga, kumbaga naisip po niya na tutulong po siya, syempre kasi siya po yung may pera sa ngayon, di ba? Ganoon naman po talaga tayong mga tao, di ba? Especially pagdating sa pamilya, kung sino po yung may kakayanan na makatulong, sila po yung tumutulong sa pamilya. So ganoon din po si Chris na. Kaya nakakabilib po siya kasi nga po, kumbaga, parang inaako po niya lahat ng problema ng kanyang pamilya, di ba? Pero alam ko naman na sa ngayon, medyo stressful pa ito para sa kanya, medyo masakit ito sa kanyang ulo, medyo parang mababasag na daw po ang kanyang utak. Pero alam ko balang araw, lahat po ng ito na ginagawa po niya, sakripisyo, gastos, pagmamahal sa kanyang pamilya, lahat po ng ito is masusuklian po ito ng kaginawaan balang araw. Alam na alam ko po yan, kasi yung Panginoon is nakatingin lamang po palagi sa kanya,
yung itong ginagawa po niyang mabuti sa pamilya po niya, sa kapwa, is magkakaroon po ito ng good karma balang araw. Kaya dapat is palagi lang din pong magtiwala si Chris sa Panginoon, wag lamang po siyang sumuko. Normal lang po sa tao na mapagod, ma-stress, pero at the end of the day, bawal po tayong sumuko kasi nga po, kapag sumuko po tayo rin po yung kawawa. Kasi kailangan po nating kumayod, kailangan po nating magsikap para magkapera, para makakain, makamit yung mga pangarap sa buhay, ganito ganyan. So alam kong kayang-kaya ni Chris na lahat po ng ito. Basta lagi lang din po tayong magbigay po sa kanya ng mga positive na comments para mas ma-encourage po siya na ipagpatuloy po ang kanyang laban sa buhay. Yung kahit na feel na po niyang sumuko is hindi siya susuko kasi nga po nababasa po niya ang mga positive comments po natin na nagbibigay po ng lakas ng loob po sa kanya para ipagpatuloy po lahat ng ito, di ba? So ito po, basahin po natin yung iilan po sa mga komento. Mula kay Maricel Calago, magandang deposition sa buhay mo, Chris, laban lang. Pag stress ka, wag mag-coffee, maganda chamomile tea para relax. Stay stress now, bangon later at laban. Ito po maganda. Stress now, bangon later at laban, di ba? So stress now, pahinga lang, bangon then laban. Ganun po tayong mga tao, di ba? So kahit na ayaw po nating lumaban, so kailangan po nating lumaban para mabuhay. Marina Ferry, ayan, dahil Chris na patuloy ka lang sa kabaitan mo lalo sa pamilya mo, kay ang Diyos talaga ang magabalik sa'yo nang hindi mo inaasahan. Hanga ako sa'yo sa pagkatagal mo na harapin lahat ng mga problema mo at mga pagsubok. Normal lang yan na mapagod pero huwag susuko. Kaya mo yan, ikaw padami mo na kaya. Kayang mas mabigat pa nga daan ng hirap at problema laban ng dayo. Yun po yung sinasabi ko na yung mga ginagawa po niya ngayon, meron pa itong good karma na nakaapang po talaga sa kanya. At lahat po ng problema naman is may kasolusyonan, may kasagutan. Basta syempre magsipag lang din, gumalaw lang din. Kasi ang Panginoon is hindi naman po magbibigay ng problema sa atin na hindi po natin kayang lagpasan. At alam kong kayang-kaya po yan ni Krista. Gaya nga po lang sabi ni Ma'am dito, na marami na pong mas mabibigat na problema ang pinagdaanan si Krista tapos kinaya po niya. Ngayon pa kaya, 'di ba, na meron na po siyang resources para kumita, magkapera, 'di ba? Tapos may mga tao pang tumutulong sa kanya. So alam kong mas kakayanin na po ni Chris na lahat ng stress na problema po niya ngayon. Dada the music lover, basta isipin mo na kaya mo lahat, ampo lang jud permyog, ayaw kalimot sa mga tao nga nitapang nimo, amping kanunay. So i-translate po natin, sabi po niya dito, basta isipin mo na kaya mo lahat, magdasal lang daw po palagi, at huwag makalimot sa mga tao na tumulong sa kanya, mag-ingat palagi. O naman po, lagi naman po sinasabi ni Chris na yun na talagang hindi po siya magsasawang magpasalamat po sa mga taong nandyan po para makamit po niya ang mga pangarap po niya. Unang-una sa Panginoon, pangalawa kay Sir Paul, at sa mga viewers po na palaging andyan nga po para suportahan po siya. Divina C, ayan, tinan nyo, gayan ba ang ibabash nyong mga basher kayo? Ang dami niyang ginagawa sa buhay. Lahat ng problema ng pamilya niya, pasan niya, mga kapatid niya, anak ng kapatid niya, pinadodoktor niya. Kaya kung mga basher, magsitigil kayo kasi ang ginagawa nitong 21 years old na to, baka di nyo kayang gawin. Matanda pa naman kayo na naninira kay Chris na kung ganyan na ugalit ang mga basher na to, ibig sabihin na iinggit talaga kayo. Maging masaya na lang kayo at manood, makatulong pa kayo sa kapwa niyo. Hindi yung naninira kayo ng isang kabataang maganda ang hangarin sa buhay. Oo nga po yung ginagawa ni Chris na, alam kong hindi ito kayang gawin ng lahat ng iba. Maging ako, hindi ko kayang gawin ito kasi nga po wala naman akong perang pangtulong sa pamilya ko. Pero si Krista nga po, since meron siyang resources or meron siyang kumbaga pagkakataon na kumita ng malaki, so talagang ginagamit po niya ito para sa kanyang pamilya. Talagang itinutulong po niya ito, kumbaga parang inaako po niya lahat ng mga pangangailangan po ng kanyang pamilya. At inulit ko nga po na isa itong magandang katangian po ni Chris na kumbaga yung initiative ba na tumulong po sa pamilya. Although kailangan din po niyang kumbaga wag ibigay ang lahat, magtira ng para sa kanyang sarili kasi importante din naman po iyon. Pero yung ginagawa po niya is alam kong hindi po ito kayang gawin ng iba. Especially yung mga basher, siguro na iinggit lamang po sila sa mga achievements na nagagawa ni Chris na napakabata pa po niya. Baguhan pa po siya sa pag-vlog pero yung mga achievements ni Chris na is grabe na po, di ba? Kaya siguro yung mga basher is naiinggit kaya nambabash na lamang po sila kay Chris na sa sobrang inggit po nila. Estelita Resultay, kaya mo yan, matibay ka kasi pinagpapala ka ng Diyos. Dahil mabuti kang kapatid at anak, ibigay sa iyo ang lahat ng hiling mo, God bless. So po, alam ko na ibibigay po ng Panginoon lahat ng hiling po ni Chris na.
at pagkapalain po siya lagi kasi nga po yung ginagawa po niya is para sa ikakabuti nga po ng kanyang pamilya. So Willie Ubra, wow, talagang umpisa na ang matagal na pangarap ng ating Idol Krishna, ang kanyang farmhouse. Congrats! Idol, tuloy lang sa mga pangarap, tiwala lang kay God, ibigay niya yan kasi mapait ka Charis. Go lang ng go, andito lang kami sa likod mo, solid supporters, God bless you, Idol. Ayan. So yun po, I think hanggang dito na lamang po muna itong gagawin ko na reaction video. So God bless po and bye for now po.